kay Yorme Isko Moreno at itong kay Sam Bersosa na binuko nga ni OG Diaz. Alam nyo ba ang katotohanan? Ganito kasi, dito kasi sa Pilipinas, mga Iskonians gusto ko lang iparating sa inyo. Dito kasi sa Pilipinas, ang mabilis kasi ang pera ng salbahe ka OG Diaz yan tuloy. Dito kasi sa Pilipinas, gusto mong mabilis kumita at gusto mong mabilis yumaman. Unang gawin mo, either mag-business ka, mag-vlogger ka, or mag-politiko ka. Napakasimple yan. Business, vlogging, or politics. Yan ang pinaka-the best way na para yumaman. So ngayon, ito nga. Sa vlogger kasi, ang unang way sa vlogger, kaya mabilis kang kumita. Una, may revenue ka, may sponsor ka, may mga magpapalipad sa'yo. Pero maliban na lang po sa mga big time vlogger, yun po talaga, mga milyon-milyon po kinikita noon. Katulad kay OG Diaz, content niya, chismis, so milyon kinikita niya. Katulad naman ng iba, politics, hindi po kami milyon kinikita, kaya hindi pa naman po kami katulad ni OG Diaz. Diba? Mga small YouTuber lang naman kami. So ngayon, eto na. Ayon po kasi kay OG Diaz, no? Kaya daw pumasok si Sam Bersosa sa politiko. Ang sabi kasi niya ay, hindi ba kaya namimigay ka ng dilata? Baka pagkatapos ng pamigay mo yan, pag nanalo ka, babawiin mo lang din yan pag naging mayor ka na. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, proud ako kay OG Diaz doon. Magaling si OG Diaz magtanong. Hindi ba pumasok ka sa politika kasi may protektahan ka lang? Pinoprotektahan mo lang yung negosyo mo? So nabuko ngayon. Hindi ba pumasok ka sa politika kasi may spam kang binibigay? Actually ito mga kababayan, mga Iskonians, at kahit hindi Iskonians, lagi niyong pagkatandaan. Ang spam, kahit hirap ka sa buhay, pwede mong bilhin yan. Ang bigas, kahit hirap ka sa buhay, pwede mong bilhin yan. Pero, yung kaunlaran ng bayan kung saan ka nakatira, at yung kinabukasan ng mga anak mo kung saan sila nag-aral, hindi mo kayang isakripisyo yan sa loob ng 3 taon. Kaya sa lahat po ng mga Manilenyo, mga Iskonians, at kahit hindi Iskonians, isipin yung mabuti. Huwag kayong magpauto sa dilata or bigas. Kasi yung mga mahilig mamigay ng dilata at bigas, pinapain lang yan sa inyo. Mga front lang yan. Bakit? Kasi kapag hindi sila mamigay ng dilata, kapag hindi sila mamigay ng bigas, walang lumalapit sa kanila. At syempre, yung ating mga kababayan sa Manila, hindi naman mga bobo yan. Kung sinong magbigay, tanggapin nyo. Kung sinong mag-abot, tanggapin nyo. Pero isipin nyo kung sino yung politiko na para sa tao at hindi para sa negosyo. Yun ang isipin ninyo. Ngayon, nung panahon ng pandemya, si Isko hindi alam kung anong gagawin, paano mabigyan ng pagkain ang mga pamilyang Manilenyo na walang kinakain nung panahon ng pandemya. Si Isko nag-isip at ang kanyang konseho kung paano hanapan ng paraan para ang Maynila hindi bumagsak at makahanap ng pera at maibigay sa mga Manilenyo na nasapektuhan nung pandemic. Actually, lahat naman tayo, buong Pilipinas, buong mundo, affected sa pandemic yon. So, anong ginawa ni Isko? Naghanap ng paraan. Nakita ang DB Mall or Divisoria Mall. Binenta ang Divisoria Mall. Saan napunta ang pinagbintahan ng Divisoria Mall na ang sabi ni Sam Bersosa, binenta daw ang Divisoria? Dugtungan mo ng mall para hindi ka fake news. Simple Life of Losi, Misyang TV. Yung sabi ni Sam Bersosa na binenta daw ni Isko ang DV or Divisoria, dugtungan mo ng mall para hindi ka fake news. 'Di ba? Kaya po binenta ni Isko ang Divisoria Mall. Kasi ganito po yan. Halimbawa, ito Divisoria Mall to, nakatayo. Sa Divisoria Mall, nakapaligid yan, puro mga nagtitinda. Puro mga vendors yan. Mga small vendors. Hindi naman po pwedeng palayasin ni Isko yung mga vendors na yon. Bakit? Kaysa kung palayasin na yon, anong panghanap buhay ng mga vendors na yon? Na nasa harap at nakapaligid sa Divisoria Mall.
either magnakaw, magsyabo, gagawa ng krimen para magkaroon ng hanap buhay. So ang ginawa niya, sinakripisyo niya ang ari-arian ng City Hall of Maynila para isaalang-alang sa mga small vendors. Ganon kamahal ni Isko ang small vendors ng Maynila. Yung mga kapatid nating Muslim na mga nagtitinda dyan ng mga case, nagtitinda ng sombrero, ukay-ukay, prutas, gulay. Ganyan kahalaga kay Isko ang mga vendors. Instead na paalisin niya yung mga vendors para maraming benta ang Divisoria Mall, binenta na lang niya ang Divisoria Mall sa mga private company kaysa sa palayasin niya yung mga vendors sa kalsada. Tapos ngayon, nakarating sa kalaban, binenta ang DB Mall. So paano na yan? Baka pag nanalo yung pagka-presidente, ibibenta buong Maynila. Hindi po ganun yun. Sa mga vendors po, tanungin nyo po sila kung gaano kamahal ni Isko Moreno ang mga vendors. Yan ang katotohanan. Mas pinili ni Iskong ibenta yung Divisoria Mall na palugi na kasi hindi nakikita dahil nandyan yung mga vendors sa labas. Bakit papasok ka pa sa Divisoria Mall kung meron ka namang mabilhan sa bungad? So ngayon, ang inisip ni Isko, kung palayasin ko itong mga vendors na to, magugutom sila, either magnakaw to, gagawa ng kasamaan para may pampakain sa pamilya. So ibenta ko na lang yung mall para sa pandemya na yung mga vendors na hindi nakapagbenta sa labas, mabigyan ng ayuda. Yun ang katotohanan. Speaking of pandemya. Nung pumasok ang coronavirus or pandemic, nahihirapan ang Manilenyo. Kung saan kakain, anong kakainin, saan hihiram, saan hihingi, anong kakainin. Diba? Nahirapan ang City Hall of Maynila. Nahirapan ang buong Maynila. Yun ang ginawa ni Isko. Diba? Pero, nung nawala ang pandemya, dumating ang eleksyon. Pukinang ina, putang ina, okini ng pisting yawa. Napakaraming politisyan nag-alsa balutan, nagsisulputan na parang mga kabuti na natamaan ng kidlat na napakaraming pera. Nasaan kayo nung pandemya? Diba? Speaking of politics or politician, Sam Bersusa, taga Maynila ka pala. Daan-daan milyon ang halaga ng mga sasakyan mong sports car na pinamenta mo kasi ginamit mo sa eleksyon. Pero nung pandemic, marami ka palang pera, bakit hindi ka namin kilala? Bakit ngayon ka lang lumabas na kung saan ang mga Pilipino hindi na nagpo-problema? Sa tingin mo ang Manilenyo mauuto at Sa tingin mo ang Manilenyo mauuto mo, masusulsulan mo, hindi mo kayang dugtungan. Diba? Hindi mo kayang utusan. Hindi mo kayang linlangin at utuin sa spam mong ipamimigay. Nung panahon ng pandemic, milyonaryo ka na. Si Isko nagpagod, naghirap. Ni isa sa inyo, wala kayong tumulong, o hindi kayo tumulong, hindi kayo lumapit. Yorme, bigay mo naman dyan. Yorme, bigay mo naman dyan. Bakit ngayon, na kung saan eleksyon, kanya-kanya kayong pasikatan? Di ba? Nasaan ka nung pandemya? Bakit ngayong eleksyon kung ano-anong salita ang lumabas sa bunganga mo at kung ano-anong paninira ang binato mo kay Isko Moreno? Ano bang rason, Sam Bersusa? Dahil pumasok ka pagka mayor para protektahan ang negosyo mo? Isipin nyo, Manilenyo, si Isko simula pagkabata naging city councilor, naging vice mayor, naging mayor. Hubot-hubad kilala ng Manilenyo yan. Si Sam Bersusa, iboto nyo ba? Ngayon nga lang yan lumabas na hindi naman natin yan kilala. Di ba?
Walang kwentang vlog na to, I go for your me pa rin. Wala akong pakialam kung walang kwenta ang vlog ko. Ang sa akin lang, ginigising ko lang kayo. Ginigising ko lang ang Manilenyo. Tignan nyo yung congressman sa 6th District. Magkano lang ang kinikita ng pastor? Allowance lang. Pero yung mga sports car, yung mga luxury items, belt, damit, relo, bag, sapatos, poki ng ina. Lagpas pa sa buhay niya ang halaga. Diba? Diba? Tama ba ako? Mga Manilenyo, mga Iskonians, tama ba ako? Ngayon ninyo sabihin na mali ako. Anong rason or anong dahilan kung bakit pumasok si Sam Versosa at tumakbong mayor ng Maynila? Gusto pala niyang tumulong kahit hindi siya mag-politician, pwede siyang tumulong, may pera pala siya eh. Pero ang tanong ngayon, anong rason? Hindi mo po pwedeng idahilan Sam Versosa, hindi mo pwedeng idahilan Sam Versosa na tatakbo akong mayor kasi gawin kong 2,000 ang ayuda ng mga senior citizen. Bakit, Sam Versosa? Yan lang ba ang plataforma mo? Na gawin mo 2,000 ang ayuda ng bawat senior citizen sa Maynila? Bakit? May tanong ko lang. Senior citizen lang ba ang nangangailangan? Paano naman ang mga person with disability or mga PWD? Hindi ba yun nangangailangan? Paano naman ang mga single parents na nakatira sa Maynila? Hindi ba yun nangangailangan? Paano naman yung mga magulang na nagpapaaral sa mga estudyante na ang mahal-mahal ng kanyang binabayarang tuition sa mga bata? Di ba? Oy, Sugar, mega love shout out. Mega love shout out, Sugar. Di nga naramdaman pagiging congressman niya, patawa talaga yung spam na yan. Di ba? Kurap si Abante, palitan nyo na yan. Sabi ko nga sa inyo natulpo na yan si SB, scammer pala. Sabi ni Ruhas John. Diba? Ngayon nyo isipin, mga Manilenyo. Diba? Diba? Bay, mayaman yan, pastor yan. Nagpastor yan ng 25,000 na kalabaw sa baka. Pastor po, hindi pastol. Diba? Ma'am Tina Marie Condert, mega love shout out po. Diba? Alan Cargulio, mega love shout out. The voice of the whole truth. Diba? Ito na. Lagi niyong pagkatandaan. Hindi mo pwedeng gawing plataforma, tatakbo kang mayor sa Maynila at sabihin mo na dahil lang sa ayuda ng senior citizen. Alam niyo kung bakit? Plataforma na ni Isko yan noon pa. Si Isko mismo gumawa niyan, hindi lang pinatuloy ni Hani. Yun ang katotohanan, kaya wag kang manggaya ng plataforma, Sam Versosa, gumawa ka ng sarili mo. Bakit hindi mo sabihin tatakbo akong mayor ng Maynila kasi lahat ng Manilenyo bigyan ko ng sabon na front row at gawin ko silang tindero at tindera. Di ba? Kahit ano pang sabihin mo, si Isko Moreno pa rin naman mananalo as mayor ng Maynila. Totoo naman, Uncle Patricks. Sino bang nagsabing hindi? God first po ito. Never kong suportahan yan Sam Versosa. Hindi senior citizen ang nangangailangan. Nandyan ang PWD, nandyan ang single parent, nandyan ang mga magulang, at nandyan ang mga estudyante. Kaya pag gumawa ka ng plataforma, lahatin mo na. Baha na host, anong masasabi mo sa presko ni BBM? Sabi niya daw gagawan niya. Ganito Linmar Ledesma. Simple lang. Si BBM presidente. Tapos na tayo kay Isko Ito, sagutin ko lang si Linmar Ledesma.